may question tayo from Bulacan State University. Eto na. This question ay from Samuel Margen. Yan. Eto siya. Ang question niya is, nabanggit niyo po kanina na ang number one cause sa pagtaas ng HIV ay ang social media. Ano-ano ang mga naging hakbang niyo para solusyonan ito? Speaking on Likanan Kachat, since yung social media, tinitik namin siya as a reach din. Mhm. So aside sa factor siya, bakit tumataas yung cases, it is also an opportunity for us, no, para makapagbigay ng information, makapagbigay ng services, no, yung mga, kami kasi ay nagkakaroon din ng mga online consultation. So we try to maximize din talaga yung mga resources na meron kami. And ayun, we try to work on different forms of information katulad ng publication materials, ng mga video type materials, and katuwang si Lega, no? Siya yung isa sa mga social communications team talaga namin. So, ina-empower, pinapalakas namin yung social media reach, no, para mas maabot yung mga kabataan na malaman yung information, paano sila makakaiwas, ano yung mga ways na pwede nilang gawin kung meron silang risk of exposure, Mhm. no, ano yung mga ways to prevent, ano yung mga paraan of transmission. So, kailangan natin i-maximize din talaga yung mga resources na meron kayo. If yun yung challenge, so why not turn it into something opportunity for the organization? Right. Ikaw, Lega. Ayan. So, speaking as a social communications committee head na nakachat, no, talagang kinakonsider namin yung audience natin sa social media as another target key population. Yan. No, kasi aside doon sa aming mga on-the-ground activities, no, na talagang everyday, ay meron kaming community education, mga sessions, no. Si social media, isa yan sa pinaka-broad na kailangan natin i-target. Kasi ang social media, very diverse. May matanda, may bata, no? Paano natin ngayon ita-target yung mga youth and other pages to para mabigyan sila ng information. So, una, kailangan muna natin palakasin yung ating social media engagement. Not necessarily na pag-post agad ng video, kailangan muna natin ipakilala yung ating organization. Kasi kung hindi, no, mananatiling nakakuha ko sa Facebook page natin yung mga videos na yun. Pangalawa, kailangan natin mag-identify ng mga strategies on how we can parang reach yung ating mga key population, especially yung youth. Dahil alam natin na ang attention span no, ng mga kabataan nakakaikli, no? Right. Limit na sa TikTok natin. Kaya nga may 15 seconder na lang, 15 Oo. seconder. Na paano natin ngayon yun malalatasan, masasabayan. Pero of course, no, even though sobrang lawak na ng mga nagagawa nating possible solution para makatulong sa mga sa mga victims and sa mga possible victims, no. Syempre may mga ano tayo, may mga possible pa ba tayong gawin para sa mga victims natin, and ano kaya yung mga dapat nating gabay at tulong sa kanila? We always promote yung core values namin. We dare to be self-aware. We care for oneself and care for each other. And then we share. We share our own experiences. Especially, again, favorite ko to sabihin na we know the community because we are the community. And sa mga ganyang mga bagay, especially nasabi mo nga, 'di ba, sa social media. So ang social media kasi, the media itself is it's not bad, 'di ba? It's not bad. As in wala naman siyang side. Pero there's always a good and the bad. So we must celebrate the good, pero we must learn from the bad. So ano yung iti-take mo doon, 'di ba? So parang number one is always share kung ano yung tama. Always share kung ano yung correct, kung ano yung kailangan, at kung ano yung feeling mo makaka-better doon sa society. We're doing our part, 'di ba? We're doing our part. Lagi nga namin sinasabi, lagi nilang kasi yung iba sinasabi, hindi, ginusto niya yan, etc. and all. Okay, sige, go. Ginusto namin 'to. Pero like sana may malasakit naman kayo sa tao. Kasi 'di ba, hindi it takes two to tango naman. Hindi naman gagawin lang namin tapos hindi kayo makikinig. More on people are being so apathetic, 'di ba? So parang sana ano na lang, more on you listen. Eto naman po, galing sa ating schoolmate na si Jolly Olivier.
mula sa papantasan ng lungsod ng Valenzuela. What can you say about the people who are afraid of having themselves get tested or knowing their status because of judgmental people? Ayan, siguro simulan natin 'no sa, pag-inform sa kanila na walang mukhang HIV. Ano, talagang kahit sino sa atin ay maaaring magkaroon ng HIV sa maraming paraan. 'No, kagaya ng mga binanggit ni Doc kanina, mga paraan na preventive. Pero, ang nasasabi natin 'no sa mga tao na, hanggang ngayon ay natatakot pa rin magpa-test 'no, kailangan nating, maramdaman 'no na nakikibahagi tayo doon sa advocacy. Kasi, yung sa kagaya ng sa isa sa mga videos namin, knowing your status makes you feel sexy. So, yun yung sinasabi namin na parang, kailangan, aside sa pag-share natin ng information, kailangan nag-i-start sa ating inside. Kasi pag naranasan natin yung pagpapatest, no, at ina-apply natin yun sa ating lifestyle, no, malalaman natin nun na sobrang saya kasi safe at protected ako. Yeah. So, kailangan nating isipin na na yung pagpapatest ay para sa atin minsan. Pag valid talaga yung dapat dahil alam natin na talaga ang discrimination. Totoo. Pero siguro panahon na no para tanggapin natin na itong mga serbisyong ito ay kailangan dinadama na. Hindi lalo na yung HIV screening. Libre ito, kagaya na sinabi ni Doc kanina, na kailangan lang natin ng paraan para ma-promote sila. So once na may pagkakataon tayo na may lugar kung saan pwede magpa-test, ay huwag tayong mag-hesitate. Pero hindi natin sinasabi na pipilit natin sila. Kailangan decision pa rin ng platform may pagpapatas. Hindi ito Sa pilitan. ito. Pero kailangan natin matutuhan no, na ang pagpapatas ay mahalaga para sa atin mga sen. Yes. Alam natin na tayo ay protektado laban sa HIV, no? Mapoprotektahan din natin kung sino man yung as mga partner. Sino yung mga ating nagkakaroon ng mga sexual pain and experience. And of course, peace of mind din sa bawat isa, 'di ba? Kasi kapag pag feeling mo na expose ka sa ganun, parang kapag nag-test ka, peace of mind din yun, sa para hindi mo na rin makalat yung yung ganong virus, para hindi na rin lumala yung cases dito sa bansa. Before we end, no, last message na lang from each of you guys na parte ng kanya-kanya ninyong organization, no. Ano-ano yung mga programs na gusto ninyong i-launch at syempre ano yung mensahe ninyo sa mga kabataan natin na talagang kailangan makarinig ng isyung ito? Right. Paano sila makakahingi ng tulong sa inyo? How they can reach you? Doc. Yeah, so from Love Yourself naman, so we're doing naman our part. We're continuing embracing innovation. So meron kaming virtual clinic para hindi na mismo pumunta doon si client para meron din kami mga self-test kits. So kasi 'di ba number one, yung iba ayaw nilang pumunta sa clinic kasi nahiya sila. So meron online, merong online consultation, etc. and all. So para pwede mo nang sa bahay mo, doon ka na mag-test, sa bahay mo doon ka na din makakausap ng doktor para pag ganon. Also, every region meron pong Love Yourself Treatment Hub. In-empower po namin yung na lahat na hopefully magkaroon kami talaga sa lahat. Kasi yung mga tao ayaw pumunta minsan sa hospital. So mas gusto nila yung mga treatment hubs. So more on continuing the prevention, continuing the education. Pero gusto ko lang ding in-note is even if hindi ka naman nasa medical field, kahit normal na tao ka lang, you can be host, you can be student, you can be in the media, pwede ka naman mag-inform ng tao regarding HIV. Hindi mo kailangan maging doctor, hindi mo kailangan maging nurse or medtech or etc. Hindi mo kailangan maging malalam sa HIV para malaman mo kung ano to. So, yun lang na parang if ever man nakarinig kayo ng tao na nag-lecture ng HIV or about like this, I hope it becomes a ripple of of parang more on positive change na kapag may friend ka, may kapatid ka, may kamag-anak ka na mag-open up sa'yo, ang unang-una mong gagawin is huwag mong i-judge. Yeah. Sa kanila dapat nagsisimula yung support. Yes, oo. Di ba yung feeling mo na yung sa'yo, aamin sa'yo yung tao, it's something, di ba? It's really something na parang, ay, pinagkakatiwalaan ako ng taong to. So parang be that person na who is responsible
in empowering that person and lending the power. Kasi powerless siya eh. So, lend the power to that person and there will come a time na that person will lend his power to other people. Thank you so Thank much, you so Doc. much, Doc. And for your, how about ano, you, Yvonne? Siguro, kunin ko yung It Takes Two to Tango ni Doc. Yeah. Kasi, kaming dalawa ni Lega ay part ng organization na likhaan, and then we are also members and advocates po ng Kachat. So, kami, no, there are flagship programs na pinapromote namin sa community since kami nga, dahil alam namin na may mga stigma, discrimination, per se, no, sa mga health centers natin or sa clinics, no. So, dinadala namin yung mga services sa community, kung saan man yan sa school or etc. No, so kami ay merong mga flagship program. So, ito siya, no. Ito ay tinatawag na Safe Sex Kit. So, this Safe Sex Kit para na siyang standalone pouch, gaya ng sinasabi namin sa community. Meron siyang condom, usually with water-based lubricants, pills, instructional material, and then meron kaming IEC material. So, ito, as you can see, no, very, ano siya? Kompleto na siya. Yes, and personalized. Parang akala nila if package. Feeling ko ikaw Parang gumawa niyan. Ay. So, parang akala nila gifts, mga loot bags, no? Yes. Kasi pinopromote namin na dapat yung mga ganitong services ay hindi itago. No, hindi siya dapat. Totoo. Yes, so ito ay pinapromote din namin na accessible, no, when it comes to the public, especially doon talaga sa mga kabataan natin na nalilimitahan, nare-restrict when it comes to accessing services and information. Dapat may chocolate na din sa loob para hindi na namin kailangan mamili kung sex or chocolate. Yes. So, funny. Ganon. Feel ka. Ayan. So, para susugan yung sinabi ni Yvonne, Docs, aside doon sa aming Safe Sex Kits, no, meron kami pinoproduce na ng mga IEC materials, mga Sige pa, babasahin for the community. No, so, unang papakilala ko itong 6G lang sex. No, talagang vulgar na yung salitang dati ang title nito, siya na nga ba? No, sa likhaan ngayon, ginawa na siya 6G ng sex. Ito ay hango, no, sa isang focus group discussion sa isinagawa sa Malabon. Inasama si Evotes. No, sa kanila sila nag-consult, no, ano yung mga informations na kailangan ng kabataan sa usapin ng sex, pang-address and relationship. So, para siyang biyahe, no? At bawat biyahe, may mga stops na kailangan pagdaan. Gumawa ulit ang likhaan, no? Ng isang IEC materials para naman sa mga magulang. So, dito ang title nito, saktong sagot sa mga sex questions ng magulang. Hinahanda natin yung mga nanay, ini-inform natin yung mga magulang na kailangan pakinggan yung mga kabataan. No? Kailangan open sila sa kung ano yung usapin ng sex. Hindi ito namamabili, bahagi ito ng pagbibinata at pagdadalaga. No? Ginagabayan din natin sila paano kakausapin yung mga bata. Kasi baka mamaya babanggit pa lang yung salitang sex, may hawak ng waris. Totoo. So, kailangan maturuan natin sila na parang, yes, kailangan po i-acknowledge na nabibinadakan dati talaga fanafanak po. Lalo na pag nakakita nung pouch ni Yvonne. Yes. No, pero good thing na sa aming Safe Sex Kits, available yan sa mga organization. Nilagay talaga namin yan, even sa mga coffee shops. Mensahe natin sa mga kabataan, no? Simulan na natin sa ating mga sarili na pagiging yung stigma. Yung sinabi nito kanina na kahit sino tayo, kahit wala tayo sa medical field, pwede tayong mag-advocate for HIV and sexual health. Maraming salamat. Grabe. Sobrang laman ng bawat informations na binigkas ng bawat isa, no? And feeling ko, kapag nabasa to or napanood to ng mga schoolmates natin, pagkapupulutan talaga nila ng aral. And yun na, speaking of aral, one thing I learned in this topic is... Siguro yung mong one thing lang yan. Yes. may mga bullet. Oh. Pero syempre, unang-una na dyan is knowledge is power. Totoo. Ayan, sobrang importante na alam natin, no, ang status natin, alam natin yung ginagawa natin, and knowledgeable tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. For example, unang-una is, sobrang magiging powerful tayo pag alam natin yung status natin. O yun yung unang-una yan. Pag alam natin yung status natin, meron tayong peace of mind, and hindi natin makakalat kung ano man yung sakit na meron tayo, and makapag-empower pa tayo ng ibang tao. And natutunan ko rin, no, na sobrang halaga ng mga ng magulang and ng buong pamilya sa mga taong nakaka-experience na ganitong bagay. Kasi ang pamilya ang dapat
unang yumayakap sa mga taong may ganitong experience. Kasi, kung hirap silang makapagsabi sa inyo, siyempre, magdudulot 'to ng malalang mental breakdown sa kanila. Kaya dun na magsisimula yung matinding takot, yung isolation. That's why, sobrang importante ng mga taong pumapalibot sa mga taong may ganitong cases. Totoo. Ako naman siguro ang takeaways ko for this episode ay i-acronym ko siya sa HIV. Wow. Wow! So una, H, do not be afraid to get help. 'Di ba? To ask for help. Yeah. Hindi lamang sa circle mo, sa friends mo, kasi minsan nauuna pa yung mga friends mo makaalam kesa dun sa pamilya mo talaga eh. Totoo. Pangalawa dyan yung seek medical help. Tsaka mental din. Seek din for mental advice from mental health organizations din kasi sobrang lala din and sobrang serious din ang pinagdadaanan ng isang taong may HIV. Yung katawan niya, yung immune system niya bumibigay, what more yung utak at puso niya. Yes, totoo. So, kailangan niya din ng mental health support from his family, his friends, and from the doctors around him na talaga namang willing na tumulong at magbigay ng suporta. As you can see mga schoolmates, madami ng treatment hubs and programs or initiatives na na-mention ng ating mga guests for today. Tandaan nyo, libre lang po magpagamot. Kaya huwag kayong matatakot. Pangalawa ay information. Katulad nga ng sinabi mo, knowledge is power. So, Yeah. it's very important na hindi ka lang maging in sa kung ano man yung trending ngayon sa social media. Maging well-informed ka din about yourself. Mhm. 'Di ba? About the things that has been happening around you. About whether you're HIV positive or not. Kailangan alam mo sa sarili mo yung status ng kaibigan mo, lalo na kung alam ninyo na talaga namang sexually active individuals kayo, right? Yes. And V, siguro nahirapan ako mag-isip dito. Siguro do not violate human rights. Yeah, okay. Kasi magsisimula yun sa iyo sa sarili mo. Wag mong pandirian yung sarili mo. Do not violate your own human right para hindi ka rin ma-violate ng ibang tao. Right. Alam ko na madaming tao na hindi pa na tabu talaga pag-usapan yung gantong topic. Kahit nga tayo, 'di ba? Medyo ang term pa natin ay yung ano kasi, Totoo. 'di ba? Hindi natin siya masabi directly kasi it's in our culture, religion, belief. Pero ayun, wag sana natin i-violate yung mga taong alam natin na wala namang ginagawa sa atin na masama. Let us treat this illness or this disease or this virus as equal to COVID-19, 'di ba? Kasi 'di ba nung nagka-COVID nga yung mga tao, they're very open to know everything about it. Kung paano siya natatransmit, kung paano siya natitreat, everything, 'di ba? Totoo. How much more ito, 'di ba? Na so yun lang, wag natin silang i-discriminate, wag natin palalain palalo yung pag-stereotype or yung stigma na nararanasan nila kasi they've been experiencing so much pain. And wala namang may gusto na mangyari iyon dahil different situations naman kung bakit sila nagpa-positive or bakit nila na-acquire yung virus na yun. And tulong-tulungan na lang tayo dito kasi kung di natin sisimulan ngayon, kailan pa? This has been an overdue issue na for a very long time. Right. And I think this is the right time for all of us to be, unified. Yes, Wow! totoo. Right, thank you! Kaya naman, let us all thank our guests. Maraming salamat, Yvonne, Thank you! Lawrence, and Doc Neil. Maraming Grabe ang mga salamat. niyo, Grabe. creative juice and pieces of Yes. information na na-share nyo sa mga And of episodes. course, maraming salamat din sa mga live audiences natin dyan! Yay! And lastly, maraming salamat, BP Studio! Maraming Thank you so salamat much. po. And with that, sa bawat kwento, sa bawat tanong, may boses tayong mga kabataan. Sumaling makinig at makisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka! Isigaw